Hey guys, good morning again. Nagbabalik tayo. Kamusta kayong lahat? Dito na tayo. Magchichikstirada na tayo kay Representative Chua. No? So, even before we get into that, syempre, play mo na natin yung intro natin, guys. Ayan! Alam nyo guys, itong si Representative Chua, si Congressman Chua ng Manila, ito yung isa sa mga mahilig magngalngal, no? Mahilig magsalita na kung ano-ano kay Vice President Sara Duterte. So ayon nga dito sa pinost ni Pilipinas Today, Representative Chua, VP Sara behaved like the entitled brat she truly is. VP Sara behaved like the entitled brat. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress and beyond the reach of Constitution. Sabi ni Manila 3rd District, Joel Chua. 'Di ba? O eto, mukhang in-check, ipilyidong in-check. Bakit nasa Kongreso? Gusto nyo ba paimbestigahan nyo rin to gaya ni Alice Guo? 'Di ba? Oh. Sabi nga rito ni NJ Estrada, daming sinasabi pag nakatalikod. Bakit nga ba sinabi yan ni NJ Estrada? Ito kasi yon. Pakita natin. Tingnan nyo kung sino-sino ang kumamay dito kay VP Sara. That is Abante, ha? Tingnan nyo kung sino yung susunod na kakamay sa kanya. Tingnan niyo yung katarantaduhan nito ni Chu. Ay kasi inyo, puro ngal-ngal lang yan eh. Pero pag nandiyan sa harap ni VP Sara, putang ina mo, akala mo napakamaamong tupa. 'Di ba? Nakakatawa. Ito pa. Dito sa part na to, guys. Sila yung gumagawa ng rules nila, sila yung gumagawa ng policies nila, at sila rin mismo ang hindi nakakaintindi ng kanilang rules. Alam nyo guys, pag abogado ang kinakausap nyo, they are trained, no, to decipher not the sentence, not the paragraph, but the entire thought of what you're saying. 'Di ba? Napapasok na dyan yung sinabi mo word by word, hindi lang by sentence or by paragraph. So, pakinggan natin dito si VP Sara. The presence of our Honorable Sara Zimmerman Duterte from the Office of Vice President. I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons. Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Lagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource person. Lahat po considered as resource person. Kasi nyo, Meron kaming subject guys sa law school, ang tawag namin doon, statutory construction. So basically, like say for example, no, one of the best example is that tinuturo sa amin ng mga law professors namin na whenever we read a provision of the law, if there's something vague about it, we look at the spirit of the framers of the law, of the provisions.
Ngayon, if we're going to apply that context, that sabihin nating principle, na kung titingnan natin yung principle, no, or yung spirit ng pagkaka-define nila kung sino lang ang mag-o-oath, magkaiba po kasi ang witness at saka ang resource person. Okay? Sa interpretation, if we're going to construe that, there is a difference between a witness and a resource person sa konteksto na to. So, again, babalik tayo doon sa binigay na letter mismo ng Kongreso. Sa kanila galing yan eh. Ang pinapa-out lang nila ang witness, pero siya kinoconsider as a resource person. Pero, ang pagkakakonstrue ni Chua, iisa lang ang witness at iisa lang ang resource person. Based on what? Saan mo i-anchor yan? Kasi hindi naman minention mismo nila under their rules na ang resource person at ang witness ay iisa. 'Di ba? Oh, balikan natin. Po, ino-oath po. Yes, sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya Na- nga, Anong dyan? Saan nakalagay, okay, under the rules, na ang resource person is one and the same with a witness? po. Yes po. Lahat po, ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource person. Lahat po considered as resource person. Kasi nyo, witnesses lang po ang nag-uus. Wala po kayong rules sa It's the resource person. motherfucking DRA. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in Presence. O, diba? Mas malinaw pa yun sa sikat ng araw. Parang sinabi mo, pabili nga ako ng buko. Ano gusto mo sa buko? Yung bukong laman lang o buko juice? Paano kung yung tao nagbebenta ng buko na laman lang o tsaka yung buko juice? Di syempre, you have to be very specific. Gusto ko yung buko juice. Kasi nauuhaw ako. Hindi, gusto ko lang yung laman kasi magbubuko salad ako. So, it's the same baloney, the same banana. If you're going to make a rule or a policy, kung para sa inyo dyan, sa loob ng House of Representatives na punong-puno ng buhay at mga katangahan ninyo nagkakalat sa lapag ng House of Representatives, you have to be very specific then. Whether yung rules nyo about witness when it comes to oath, pareho lang din ng sa resource person. Or pwede nyo sabihin, both witness and resource person dapat mag-oath. 'Di ba? Pero if you specifically say that ikaw as a resource person, hindi mo kailangan mag-oath, pero even without saying that in your rules, kung wala kang sinasabi that the person who is considered as a resource person should or should not take the oath. Parang may mga options na ganyan. Otherwise, kung walang nakalagay, ipipresume na hindi mo kailangan mag-oath. Kasi very specific lang ang sinasabi that only witnesses, no, under their rules, ang mag-oath. You cannot just say and jump that the resource person should take an oath. Because for me, the way I understand it, our policy, is dapat na ang resource person at ang witness ay iisa, but it doesn't say in your rules. So, pwede yan i-construe ng other party who's reading your own house rules. Tama ba ako? Diba? Tapos ngayon, kung babalikan natin itong sinabi ni Chua dito, Representative VP Sara, behave like an entitled brat. Hindi. She just construe your own policy, your own rules, the way it has to be construed. The problem is, with you, Representative Chua, puro ka lang ngal-ngal.
mismong sarili niyong house rule, hindi mo maintindihan. 'Di ba? Ngayon, kung meron pala kayong ganyang klaseng mindset o ganyang klaseng understanding, you should have written it somewhere. Kasi hanggang sa point na umalis si VP Sara, okay, hanggang sa point na umalis si VP Sara, wala kang nagawa. Hindi mo na ipakita that somewhere in your books of laws or policies or rules, hindi mo na ipakita na ang mga resource persons is one and the same with the witness. 'Di ba? Ikaw yung klase or kayo rather ang klase ng mga kongresista na hindi deserve umupo dyan sa loob ng Kongreso. And thank you sa digital age at social media dahil na-expose na ang mga kongresista na punong-puno ng kayabangan at katangahan at kabobohan. 'Di ba? We deserve better when it comes to politicians. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo about dito. Kaya ba sinabi to ni Representative Chua dahil napahiya siya at hindi niya na kayang tindigan o hindi niya na panindigan yung sinasabi niya that witnesses and resource person are one and the same. Diba? Motion detected at the kitchen.